tinanggap na ng Malacanang o ni PBBM ang resignations nila Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Yung nakikita niyo po diyan sa picture, sila yan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin yung nasa kaliwa at yung sa kanan naman si DBM, Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Ngayon, nag-resign ba sila o siniba? Ay, mga kabunyog, mga kababayan, dinadaan na lang yan sa mga courtesy resignations. Kunwari, nagre-resign. Pero, alam na nilang sisibakin sila. Alam na nilang sisibakin sila. Matagal na ito. Naalala nyo ako, sa mga talakayan ko, sinabi ko ito. Hindi dapat palampasin ni PBBM si Bersamin at saka si Amina Pangandaman kasi may pananagutan din sila dyan. Ayan, at least, tinanggal na. Si Amina Pangandaman, sa tingin ko, magaling sana'y mabait. Magaling, professional. Kaya lang, ang problema kasi nadawit sa flood control eh. Nadawit sa anomalya sa flood control, mga kabunyog. Kaya itong itong issue na ito sa flood control, grabe talaga ang tatamaan nito. Naalala niyo yung mga komentaryo ko sa aking mga talakayan? Sabi ko, imposible naman na si PBBM ay presidente, hindi mo makita yung mga insertions. 'Di ba? Naalala niyo yung ganyan mga comment ko sa akin siguro sa mga nakakakilala sa akin, sa regular na mga viewers ko. Alam niyo, 'di ba? Ang comment ko, ano ang comment ko kay dito sa dalawang ito? Sabi ko, yung mga insertions nila Saldico, hindi pwedeng hindi malaman ng presidente 'yon. Bakit? Wala daw staff ang presidente sa ganyan. Ano daw yan? Ilang pung libo? 35,000 pages daw ba yan? Ganyan. Sabi ko, ang buong Department of Budget and Management, yung buong opisina na yan, ang trabaho niyan sa budget. At sino ang head niyan? Yan, si Amina Pangandaman. O paano siya nalusutan? Siya ang trabaho niya, siya yung magpiprepare ng maayos na budget. Hindi naman kaya ng presidente, alangan naman presidente ang magpiprepare ng budget. Sa ngalan ng presidente, DBM ang nagpiprepare ng budget. Bakit nasingitan yung budget na yon? Actually, kung hindi pumutok yung mga anomalya sa flood control, lusot din sana na naman. 'Di ba? Ang daming binawas sa budget ng DPWH ngayong taon. Yung ngayong taon, ang sinubmit ng DBM, ang sinubmit ng Department of Budget and Management na budget ng DPWH, parang 800 billion. 800 billion. Ngayon, marami doon sa 800 billion na yon, almost mga 260 billion, ay mga flood control na may anomalya. Bakit nakalusot yun kay Amina Pangandaman bilang secretary ng DBM? Kung hindi pa pumutok yung flood control, ngayon, tinapyas na yon. Inalis na yon, mga 260 billion yun. Yun. Kaya, pero hindi lang naman yan yung dahilan. Hindi lang yun yung dahilan. Bakit si Bersamin at saka si Amina Pangandaman ay out of delikadesa? Siyempre, out of delikadesa. Ang sabi ni Yussi Claire Castro, nag-press con ngayon, ang sabi ni Yussi Claire Castro, breaking news. Tingnan natin ang balita. Ayan. Breaking news. PhilippinStar.com. Breaking. President Bongbong Marcos accepted the resignations of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amina Pangandaman. Palace Press Officer Claire Castro said. She said they tendered their resignation out of delicadeza, citing claims that tagged their departments in the flood control corruption scandal. O yan yan yung dahilan. Nadawit yung kanilang mga departamento sa anomalya sa flood control.
Si Bac. Bakit si Bac? Ay yung mga pag-tender ng resignation, ano lang yon, pinadaan lang sa mga resignation. Pero talaga namang sisibakin na. Ha? Ano yan mga kabunyog? Kumbaga, paano sila na ano, sa mga hindi nakasubaybay nito, ganito yan. Ano ang involvement ni Pangandaman at saka ni Bersamin? Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pag-appear niya sa Senado noong Senate Blue Ribbon noong September 25, 2025, dinawit niya si Bersamin. Ano ang sabi ni Bernardo? Mayroon sa kanyang kumausap na si Undersecretary Ulaybar. Si Undersecretary Ulaybar lumapit sa kanya, sinabi sa kanya na siya ay napag-utusan ng Office of the Executive Secretary. Ano ang sabi sa kanya ni Yusek Ulaybar? Mayroong 2.8 billion pesos na pondo na available. Gawan daw ni Yusek Bernardo ng mga lista ng mga projects kung saan pwede. Basta ang kickback ng Office of the Executive Secretary ay 15%. Yun ang usapan. Yun ang usapan. Ngayon, ang ginawa naman ni DPWH Yusek Bernardo, nag-prepare siya ng lista. Binigay niya dun kay Yusek Ulaybar. Binigay niya. Si Yusek Ulaybar naman, inasikaso na yon. Automatic. Hindi man lang tumagal. Nag-release ang Department of Budget and Management ng SARO. Sa mga kontraktor, mga kabunyog, mga kababayan, pag sinabing SARO, ibig sabihin mayroon ng pondo. Ganon kabilis. Ngayon, na ano yung project? Ang ginawa naman ni Bernardo, binigay niya yung project sa Bulacan. Flood control na naman. Tapos binigay niya yung kickback na 15% kay Ulaybar. O di syempre, para kanino yon? Para sa Office of the Executive Secretary. Sino ang Executive Secretary? Si Bersamin. Ngayon, mga kabunyog, sa susunod kasing investigasyon, hindi na pwedeng hindi imbestigahan si Bersamin, si Amina Pangandaman, at saka si Ulaybar. Bakit? Panggit sila eh. Alangan namang hindi mo sila imbestigahan. Hindi ipatawag ng ICI, hindi ipatawag ng Senado, ipatawag sila. Kaya di ba naalala nyo yung comment ko nang lumabas yan? Sabi ko, hindi pwedeng palampasin to. Hindi pwedeng palampasin. Buti na lang, ano na ngayon? So, bakit naman si Amina Pangandaman? Unang-una, sino ang nag-release ng 2.8 billion? Hindi naman yan marirelease nang hindi alam ng DBM Secretary. 2.8 billion? DBM Secretary ang nag-release noon. Sino ang nag-release? Sino ang kausap? Yung si Yusek Ulaybar nga. Si Yusek Ulaybar, matagal ng staff, nung panahon pa, magkasama na sila ni Amina Pangandaman. Si Amina Pangandaman kasi, dati matagal na to na technocrat ito, magaling na talaga ito. Kasama niya yun si Yusek Ulaybar. Ngayon, si Angara, Secretary Angara, nang maging nang maging DepEd Secretary, kinuha niya si Ulaybar. Kaya si Ulaybar ngayon, Yusek ng DepEd ni Angara. Actually, nung nakipag-usap si Ulaybar kay dating DPWH Yusek Bernardo, ang posisyon ni Ulaybar ay DepEd Yusek. DepEd Yusek. Kaya, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Pero magkakilala na si Ulaybar at si Bernardo. Ano na sila? Kumbaga may tiwalaan na sa isa't isa. At saka alam na ni Ulaybar na pag mga racket, pag mga modus operandi sa mga projects ng DPWH at may kickback, yun, si Bernardo na yan, kilala na. Kaya nga, ang ginawa ni Ulaybar, nang malaman niyang mayroong 2.8 billion galing sa Office of the Executive Secretary, ang ginawa niya, kinausap niya kaagad si Bernardo. So nag-usap si Ulaybar, si Yusek Ulaybar, si Bernardo. Ngayon, si Bernardo naman, alam niya na malakas sa Malacanang si Yusek Ulaybar,
kaagad-agad, prepare niya yung lista ng mga projects, binigay niya kay Ulaybar. Ngayon, nang magawa na yung list ng mga projects, pinunduhan na ngayon. Sino ang nagpundo? DBM. DBM. Alam niyo kung saan galing yung 2.8 billion? O sige nga, pahulaan ko sa aking mga viewers. Saan galing yung 2.8 billion? Ah, saan galing yung 2.8 billion? Mga kabunyog, mga kababayan. Anong pundo ang pinanggalingan? Anong pundo ang pinanggalingan? Para lang kung alam niyo yan. Na-discuss ko na yan noon. Anong pundo ang pinanggalingan ng 2.8 billion? Sige nga, tingnan ko nga kung masagot ka agad. Wala pang sumasagot. Nasagot ka agad ni Ilmonggi. Unprogrammed funds. Unprogrammed funds. Tama si Erwin Varela. Yun. Kaya tayo nagsasabi na yung unprogrammed funds na yan ay source ng korupsyon. Ang kadalasan kasing justification ng unprogrammed funds, pagkukunan daw ng presidente kapag may kalamidad. Pero ang nangyari sa unprogrammed funds, ginagamit sa mga infrastructure tulad ng flood control. Ngayon, anong nangyari dyan sa unprogrammed funds na Ibig sabihin, dapat presidente ang nagdi-decide ng release ng unprogrammed funds. Bakit nakapag-release ng 2.8 billion ang DBM, nasabi ay nilakad ng Office of the Executive Secretary at inutusan itong si Ulaybar na kausapin si Bernardo? Na-implement yung project nakapagbigay nga ng 15% si Bernardo yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga 'di ba ako yung mga comments ko, sabi ko dapat alisin ni PBBM ang unprogrammed funds para naman ipakita niya na honest siya sa paglaban sa korupsyon. Yun, hindi tinanggal ang unprogrammed funds ngayon. Hindi, mayroon pa rin. Alam niyo kung magkano ang unprogrammed funds na pinagkukunan ng presidente ng Malacanang nung 2000, nung 20 anong taon yan? Nung 2023 ba? Yes, 2023 800 billion ang program funds. Nung 2024 2007 ay 700 billion. Ganun kalaki. Diyan nasangkot si Amina Pangandaman at saka si Bersamin. Ngayon, dahil napangalanan sila at nasangkot sila, iimbestigahan na sila, obligado na silang mag-resign. Kaya dinaan na ngayon sa courtesy resignation. Kumbaga, nag-tender na sila ng resignation. Unang-una, hindi kasi pwedeng hindi sila imbestigahan kasi nadawit nabanggit. Kaya ito na yun, sa mga hindi nakasubaybay, breaking, President Bongbong Marcos accepted the resignations of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amina Pangandaman. Palace Press Secretary Claire Castro said. She said they tendered their resignation out of delicadeza, citing claims that tagged their departments in the flood control corruption scandal. O yan. Kaya natin mga kabunyog, mga kababayan, contingency fund dyan pag may mga emergency calamity, yun ang sabi. Ang problema nga, nagagamit, tingnan nyo yan nangyari dyan, ginamit sa flood control. Ngayon, kumbaga, ang dyan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dyan, parang ganito. Ang nangyayari, ewan lang natin parang hindi na nakukontrol ng presidente yung releases ng pondo. Yan yung problema kay PBBM dito sa mga nangyaring to. Yung insertions, hindi niya ba alam yung mga insertions na yon? Kasi ang daming insertions nila Saldico. Kaya nga sabi ni Toby Chanco, ang problema sa presidente, hindi niya alam na yon yung mga insertions. Posible daw na si Romualdez na lang at si Saldico ang nakakaalam. Sabi ni Toby Chanco. Kaya nga nagalit daw si PBBM kay Romualdez sa pinsan niya. Sinabihan, na kayo ang dami nyo ng pundong hawak ni Saldico. Wala na halos budget ang gobyerno. Wala nang mga pundo sa mga programang, yun nakita nyo yun? Ito mga kabunyog, mga kababayan? Pero at least nalulungkot ako kay Amina Pangandaman kasi magaling yan. Pangalawa, tingin ko naman mabuti sana. Kaya lang, alam mo nyo naman, kahit mabuti ka, kahit mahusay ka, magaling ka,
kung nadawit ang pangalan mo sa ganito, kasi ganito, paano i-release yung mga pondo na yan? Program funds yan eh. Sino dapat ang nag-a-approve niyan? Dapat presidente. O bakit na-release nang hindi alam ng presidente? O di DBM secretary niya naman ang mananagot niya. DBM. Kaya siguro ito din para kung mag-iisip tayo ng masama, parang may usapan si Bersamin sa si Amina Pangandaman eh. O, bakit? Si Ulaybar, yung Yusek Ulaybar, nakausap ni Bernardo ay malapit na kakilala close kay Amina Pangandaman. Magka-opisina sila, hindi sa DBM, kung saang opisina bago nalipat. Nabasa ko yung background eh. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nalulungkot tayo sa nangyayaring ito. Masipag si Amina eh. Kaya lang, wala tayong magagawa. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kailangan eh. Kailangan ipakita talaga ni PBBM yan. Naalala nyo yung mga comment ko niya noon? Sabi ko, dapat kay PBBM, anuhin ito si Amina Pangandaman sa si Bersamin. Kasi mabigat yun eh. Mabigat na issue yan. Alangan namang ang pinapanagot mo lang, senador. Paano yung alangan namang DPWH lang? Ay may nababanggit din ng mga officials ng Malacanang eh. Ito na nga si Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Kaya tama lang itong ginawa ng presidente. Ngayon, para naman hindi mapahiya, dinaan sa nagtender ng resignation. No, ano 'yun? Kumbaga, ano ito mga kabunyog? At least dito, parang ang napapansin ko sa presidente, hindi niya hinihiya ang mga tinatanggal niya. Hindi niya hinihiya. hindi niya hinihiya. Si si Vic Rodriguez, yung dating executive secretary, yung una. Si Mac din yun eh. Kaya lang, dinaan lang sa nagtender ng resignation. Oh. Ganon din si Trixie Cruz Angeles. Nagtender din ng resignation. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang problema dito, palapit ng palapit sa presidente. Parang ganito. Kung kung lumabas diyan sa investigasyon na talagang may probable cause laban kay Bersamin at saka kay Pangandaman, paano 'yun nangyari na hindi alam ng presidente? Ibig sabihin, maraming pagkakataon na ang presidente naiikutan ng kanyang mga tulad niyan ni Bersamin at saka ni Amina Pangandaman. Hindi talaga maiiwasan na si Mackenzie Pangandaman at si Bersamin. Kasi yung susunod na stage ng investigation ay papunta na sa Malacanang. Bakit? Nabanggit nga yan. Masyado kasi tayong na-concentrate sa mga senador. Kay Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy. Pero sa totoo, yung testimonya, yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo, nabanggit niya nga na may 2.8 billion na pondo na galing sa Office of the Executive Secretary. Ginawan niya yon ng mga flood control projects at 15% ang kickback doon. Ang nakipag-usap sa kanya, si Yusek Ulaybar. Si Yusek Ulaybar ay malapit kay Amina Pangandaman. At nung nag-usap sila ni Ulaybar, kaagad-agad na-release yung budget. 2.8 billion, nalagyan kaagad ng saro. Sa mga kontraktor, pag narinig ang saro, ibig sabihin yan, malakas sa DBM. Kaya ito mga kabunyog, si Bunuan, pinangalanan na rin si Bunuan at nakakasuhan na rin yan si Bunuan. Si Bunuan kasi DPWH. Ito, Office of the Executive Secretary. Ang malungkot lang dito, ang papalit kay Lucas Bersamin, si Recto. Ay, hindi ako kumbinsido kay Recto. Si Ralph Recto, mga kabunyog. Hindi ako kumbinsido kay Recto. Siya ang papalit kay Lucas Bersamin. Ay, si Recto, rin yan eh. Marami ring kasalanan sa taong bayan, yung mga dagdag na buwis. Para ma-finance yung mga proyekto ng mga politiko, hanap ng pondo si Recto kahit na maghirap ang tao. Yan ang problema kay Recto. Pero mukhang ang malakas na ngayon sa inner circle ni PBBM sila Rimulya, si Recto, yan na yung ngayon parang ang lalakas na niyan sa inner circle ng Malacanang. Tapos ang Rimulya, imagine niyo, dalawang Rimulya ang nasa, hindi na pala, isa lang.
Kasi ombudsman na pala si Boying, wala na sa gabinete. Pero dapat kay PBBM, ipakita niya ng ano, ang dami nang nangyari na parang naiikutan siya eh. Alam nga naman ang laging depensa niya lang dyan. Hindi ko alam yan. Ang hirap naman no, na ang laging depensa mo, hindi ko alam yan. O tulad nung insertions ni Saldico. O, ang depensa niya, hindi ko alam yung mga insertions na yan. Dapat nga alam mo dahil presidente kay, ang dami mong ang dami mong staff, ang dami mong kapangyarihan, ang dami mong personnel. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. At least okay na to na natanggal itong dalawa, pero malungkot nga kay Amina. Malungkot kay Amina. Hindi ako masyado dito kay Lucas Bersamin kay Amina. Kasi mahusay, mabait, masipag, napaka-professional. Kaya lang, ang hirap kasing idepensa yan siya. Ha? Ang hirap idepensa niya yan. Kasi paano na-release yung 2.8 billion? Sino ba ang nagperma nun? Di ba DBM Secretary? Bakit hindi alam ng Presidente? Di hindi pinaalam ng DBM Secretary? Galing yun sa unprogrammed funds eh. Ang may control ng unprogrammed funds, Presidente, hindi naman Kongreso na eh. Dapat din sana talaga, hindi siya pumirma doon. 2.8 billion? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.